Ito na ata ang pinaka-pinagkakaguluhang maxi scoot dito sa Pilipinas, ang Honda XADV 750. Gumagamit si Honda XADV ng 745cc displacement, liquid-cooled, 4-stroke, 8 valves, single overhead cam, parallel twin cylinder, may lakas na 52 horsepower at 6,750 RPM. May sipa naman na 68 Nm of torque at 4,750 RPM. May fuel tank capacity na 13.4 liters at may seat height naman na 820 mm. May timbang na 237 kilograms at mabibili mo siya sa SRP na 839,000 pesos. Para sa front shock, meron tayong 41 mm na upside down fork. Meron din tayong 296 mm dual disc brake. 4-piston Nissin caliper, ABS na yan. At para sa stock size ng front tire mo, meron kang 120/70 rim 17. Para naman sa monoshock natin na nakatago, ayun yun sa pinakalikod. Meron siyang ProLink monoshock na merong 150 mm na travel. Sa caliper dito sa likod, Nissin caliper din na single piston. Sobrang taas ng clearance nito. Sandangkal ko, bagay na bagay talaga to. Feeling ko kung ipang titrail mo to, pwedeng-pwede. Dahil sa taas ng clearance niya. Hindi gaya ng ibang maxi scoot na motor, etong si Honda XADV ay naka-chain drive na. So sigurado na mas matibay, mas tatagal tong motor na to. Mas less maintenance. Dito kay XADV, iba na ang korte ng pito niya. So mas madali ka na makapaghangin, dito mo lang ilulusot. Galing ng pagkakagawa dito kay XADV. Sobrang pinag-isipan. Meron kang mini compartment dito. Kaya ako nasabing mini kasi pag binuksan mo sa loob, halos wala kang mailalagay. Kahit nga cellphone hindi ka kasya eh. Siguro kung meron kang papel, pwede mo ilagay dito. Pwede mong tiklopin, dyan mo na ilagay yung papeles. Para kung meron mang checkpoint, madali mo mahugot. Pero, siguraduhin mo lang natatanggalin mo kapag after mo mag-ride. Meron tayo dito ang adjustable na windshield na merong 5 levels. Ito yung pinakamababa. Pag gusto mo itaas, hihilahin mo lang ito nasa gilid. Tapos tulak mo. Tapos pwede pa ulit taas hanggang ito yung pinakamataas niya. So kung mahabaan ang biyahe mo, mas recommended yung ganito para hindi ka bugbog sa hangin. Kung pang city drive naman, ito mas okay. Merong masungit pero napakagandang headlight itong si XADV. Ganito yung itsura niya pag binuksan natin. Yan yung daytime running light nyo. And meron pa dyan isang maganda. May logo ng XADV dito na umiilaw din. Merong logo din ng XADV dito sa loob ng windshield. Merong 750 dito sa gilid na naka-engrave. Hindi po siya sticker. Meron tayo ditong air intake na ang labas niya ay dito. At ito. Para sa radiator niya, wala pa siyang kasama na radiator guard. Pero, meron ng stock na skid plate. Mahaba pero hindi kalaparan na footboard. Merong rubber din yan. Tatanggal yan, napapalitan siya. Hanggang dito sa likod. And then, meron itong, di ko alam kung anong tawag dito. So, pag pinatong mo yung paa mo dito, hindi siya basta-basta i-slide kasi kakalang yung sapatos mo dito. May Honda logo dito. And syempre, meron ding XADV na logo dito sa gilid. Para sa chassis niya naman, meron siyang steel tube na frame. Para naman sa pillion foot peg, nagustuhan ko tong design nito eh. Nakatago siya. So pag wala kang angkas, hindi siya pansin. Parang
parang nakalubog siya sa loob. Ganito naman siya pag binaba mo. Ang lapad. Siguradong komportable yung sasakay dito dahil sa upuan niya din naman, ganda ng hugis oh. Nagustuhan ko yung hulma ng upuan nito. Tapos ang lapad niya pa. Ready talaga to sa pang long ride. Feeling ko binuo tong si XADV para talaga magbigay ng comfort sa mga rider. May korte rin dito para sa pillion nyo para hindi siya basta-basta i-slide papunta sa inyo in case na bigla kayong magkaroon ng sudden brake. Kapit yung nilagay nila dito na seat cover. And then meron tayong stitching na white dito. Hanggang dun sa kabila. Para naman mabuksan natin yung upuan, kailangan mo lang pindutin to. Meron tayo dito ang 22 liters. Yan ang itsura niya. Merong ilaw dito para kahit buksan mo sa gabi, kahit pa paano makikita ang ilaw. Hindi kasya ang full face dito na try na namin. Half face pwede. Para naman sa tail section, meron dito ulit na logo ng Honda. LED na brake light. LED rin na turning signals. Sa kabilang side naman ni Honda XADV, ito naman na makikita nyo. Another logo ng Honda, dual clutch transmission. At syempre, XADV ulit sa likod. Para naman mabuksan natin yung fuel, itong kabilang side naman, pipindutin mo lang to. Then naangat na yan. Ganun lang siya kadali. Itong button na to ang nagsisilbi mo na ignition. Para mabuksan mo, kailangan mo lang pindutin to. Yan, mag-open na siya. 5-inch TFT display. Makikita mo dito ang clock, tachometer, fuel gauge, speedometer. Nandito ang riding modes na meron ding gear indicator. Nandito rin ang total odo ng kilometer mo, signal indicator, neutral indicator, traction control, at ABS indicator. Nandito naman sa taas ang engine temperature mo. Para matagal natin yung panel, kailangan mong pumunta dito. Itong cursor na to. Mamaya papaliwanag ko sa inyo lahat yan. Pero, dito muna tayo sa panel. So, kailangan mo lang i-switch to pa kanan. Yan, nagbabago yung nasa baba. Para mapunta ka sa menu, hold mo lang to. Yan. Ang una mo makikita dito sa function, makikita mo ang riding mode. Para mapunta ka dyan, right lang ulit. Pwede mong timplahin yung user mode mo. Pero wag natin galawin yan. Para mag-back, hold mo lang yung left. Next is shift point. Pwede mong on, pwede mong off. Pwede mong i-adjust yung shift point mo. Self-canceling turn signals. Ganito na ito ka-high-tech sa XADV. Pag nag-signal ka, and then nalimutan mong patayin, automatic na siyang mamamatay. Next is Strip A Auto Reset, Economy Mode, Display Type. Yan, pwede natin baguhin yung nakikita niya dyan sa panel nyo. Analog, digital, design, at yung loop. Next is brightness. Na ma-adjust mo hanggang 8. Background, pwedeng black, pwedeng white, pwedeng metallic, at auto. Ito yung makikita nyo dun sa pinaka-panel nyo. Yan. Favorite information, pwede nyong galawin yung nasa baba na nakikita nyo kanina. Pwede nyong ayusin din dyan. Pwedeng logo nakalagay kay XADV. Pwede mong lagay ng pangalan mo dito. Pwede rin yung date. Depende kung anong trip nyo. User letter, general, date and time. Alam na natin yan. Unit, syempre kilometer per hour. Ang gamit natin dito. Language, restore default, Bluetooth pairing, reset. So yun lang. Punta naman tayo sa to the left handlebar. Makikita mo dito ang napaka-busy na handlebar. Dito ang mode. Pag pinindot mo to, nagbabago ang iyong riding modes. Meron siyang 5 riding modes. Kanina yung standard. And then ito yung rain, gravel, user mode, at sports mode. FN na to, hindi ko alam kung ano to, pero pag pinindot mo siya, ganito ang mangyayari. Yan lang. So, wag nating galawin kung ano man yan. Busina ulit na maliit na naka-blend kay mode. Nahihirapan akong kapain tong busina na to. Yung ganitong design ni Honda. Siguro sanayan lang din talaga eh. And syempre, ito yung analog natin. Up and down button, left and right. Turning switch, hazard button. At ito
ay ang paddle mo. Pwede kang mag-manual. Downshift at upshift. Ito. Passing light at high beam. Brake lever na adjustable. At by stock, meron na tayong handguard dito. To the right handlebar, busy na naman tayo dito dahil ang dami na namang nangyayari. Ignition switch o kill switch. Start button mo. Ito, handbrake. Neutral, drive. At itong button na to ay magsisilbi na automatic at manual. Para mapatay mo tong motor na to, kailangan mo lang i-hold to. Then, mamamatay na siya at para naman ma-lock, dalhin mo siya sa pinakakaliwa yung handlebar niya and hold mo lang ulit to. May tutunog yan at iilaw doon sa panel. Yan, nakalock na siya. Para mabuksan, kailangan dala mo yung susi, pipindutin mo lang ulit to. Ayan, pwede mo na siyang gamitin. So, yun lang. Seat height check na tayo. So, seat height check muna tayo, guys. I am 5'9", 77 kilograms. May seat height tong XADV 750 na 820mm. At ganito ang tsura natin. So, halos flat-footed na tayo kahit mataas siya. Dahil itong motor na to ay medyo naka-lowered na. Ininstalan na nila to ng lowering kit. Ganito naman ang tsura natin. Pag alis na. Tara, kaya na tayo. Bis lang kami. So, magiging biyahe natin ngayon, guys, ay pupunta tayo ngayon ng Kaibiyang. I-testingin natin itong XADV 750. Tignan natin kung kamusta siya sa cornering dahil maraming twist distance. Kung last time, sabi ko, tatlo lang kami, kulang pa yung isa, hindi pa dumadating. Ngayon, dito na siya. Ayan o, tatabi ko. Hey, kaway ka muna. Ang malupit pa niyan, nalagdagan pa kami ng isa. Dito si Glenn, dala niya yung Raider 150. Okay, kaway ka muna sa camera natin. Babali 5 kami ngayon. Dapat, kanina pa kami nakaalis. Kaya lang, ito trip to, pahirap eh. Pag naka-matic ka, 3,500 RPM hanggang 4,000 RPM. Ang bilis niya mag-shift. Takbo natin, 45, 40, nasa third gear agad. So, hindi mo maximize yung pinaka-torque niya. Pero kung mag-manual ka naman, ayun, sarap gamitin. Kala mo kabahay yung dala mo eh. Sumulundag eh. Hello? Wala. Wala. Hello, hello. Hello. Bakit wala? So, testing natin saglit yung power niya. Medyo maiksi na. Late na natin matatry dahil nga yung commentate na rekom kanina pa. Mamaya maririnig niya. Try natin. Kukonek muna ako sa kanila. So, nangyayari sa kanya, pagka tinagad ka yung throttle dyan, hindi agad siya nagkapalit ng gear. Maangat ka. Pero kung naka-chill ride ka lang, mabilis siya magpalit, mabilis siya mag-up-gear. Yung susi natin, nandito lang sa bag, nandito sa likod ko. Hindi niya nadedetect yung susi, ewan ko kung bakit. Nakalikod ko lang naman siya. The more na malayo yung intercom natin, mas maingay. Try natin i-recon dun sa gas station. Nag-e-echo lang, pero hindi na yung kanina ingay. Buti pa tiglan, tinatulak lang oh. Bigyan natin sticker si Kuya. Kuya, bigyan natin sticker. Thank you, sir. Okay ka dito. Good morning, sir. Yung nga pala ng Dasma Cavite Bayan, sir, lang e-bike po, sir. Pag may ilangan sir, yan na lang po. E-bike Cavite Dasma. Isang taon pa lang itong trade ko natin, pero may problema ako. Nung mga unang gamit, okay eh. Hira na yung, yung quality ng audio. Ang specs nito pang up to 6 rider. Pag 2, 3, maganda. Pero 3 pataas, may problema na. From Las Piñas to Naik, yung biyahe namin, di ako nakaramdam ng alay. Wala ka naramdaman na vibration sa mukha. Unlike last time, nung dala ko yung CD530 Honda Red. Namamanit yung kana kamay ko. Dito wala. Ngunit yung pagpapalit ng gear niya, sobrang smooth. Hindi mo halos maramdaman.
Sarap, may fresh beer pa ako. Ano ba? Ito si XADV 750. Nagkaroon ka lang sa sudden brake. Nag-hazard siya. Ganun na ka-epic yung mga motor. Baka standard mode pa lang tayo pero para sa akin din para 58 horsepower, 62 Newton meters of torque. Not bad. Ganda na umakata. Matig pa tayo niyan, hindi pa tayo nang gumagawa. Pasensya ulit sa audio natin. Bomba siya, pre. Ayan o. Bomba tayo. Sige, bomba siya. Glen bomba mga Glen. Mamaya pag maluwag, tatry natin yung sport mode ito. Tapos magmamanual tayo. Nakaliwa kayo ah. Niharang ka na. Almost 1 hour na kami bumibiyahe. Pero wala akong nararamdaman ng anan. Wala akong nararamdaman na tumaning isang kamay. Hindi gaya nung dala ko nung CB550 ni Honda. Sobrang smooth na itong motor to. Wala akong nararamdaman na vibration. Ultimo yung pagpapalit ng gears niya. Sobrang smooth. Try natin ang sports mode. Sport. Sarap na sports mode. Tandaan agad. Bilis. Ang ganda ng play ng suspension ito. Ilang beses na tayo nalubak kanina. Pero, harap di ko ramdam. Ang taas din kasi ng clearance eh. Sa gulong, pati sa likod. Testingin natin ito sa XADV sa corner. Ito, kung makakalob. Napansin nyo guys, pagpasok natin ng tunnel, pusang nag-dark itong ano na, automatic, nagbabago siya. Papalipad ulit tayo drone, sana isang lake lang. Sana hindi na ulit sumabit. Wala na sasabihin natin dito. Try natin.
Kamusta yung tenor sa Pagwada? Sarap. Palitan na ba yan? Yun nga lang. Talbog ako, wag gato eh. Matalbog kasi yung shock niya ngayon. Men, tapos na ba gulong ng TRK? Hindi ko madalas. Hindi. Happy na natin. The-break na yun. Right. Food trip. Glenn. Bray. Hindi na namamansin to, gutom na. Happy bigyan ng alaman. Sige, Tondo. Dito na natin tatapusin itong video na to, guys. Napaka-solid ng XADV na to. Hindi man lang tayo pinagod. Grabe, wala man lang vibration na naramdaman. Siyempre, salamat ulit kay Brian. Dala niya yung ZX-10R. Ngayon si Brian, yung nakasando. Si Arlo Moto Venture, dala niya yung CB650R na A-clutch. Si Sed, dala niya yung TRK. Tsaka yun, yung bago natin kasama, si Glenn, dala niya yung Raider. Sa mga gustong sumama sa susunod, kahit na lower CC lang kayo, pwede. May mag-comment lang kayo sa YouTube kung gusto nyo sumama. Basta hindi tayo dadaan ng S-Lex, pwede kayo. Yun lang. Out. Okay, let's go. John!